Praise God, magandang gabi o sa inyong lahat yan, kung saan dyan sa ibang bansa. Magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali, at maganda kayo sa harapan ng Panginoon. At ngayon po, napaganda po na minsan ibinigay sa atin ng Panginoon. Ito po ay umpisahan po natin dahil mag-aalaw na naman. Tayo po ay nasa delikado naman ng oras. Itong oras na ito ay maraming humihikap. At lubinawan ng Diyos na tayo po ay magkaroon ng knowledge na talagang tayo po ay mapuspos ng Banal na Espiritu ngayon. Purihin ng Panginoon at imbitahan ko muna kayong lahat na tumayo para basahin natin yung text natin. Revelation chapter 2 verse 8 to 11. Sa Revelation chapter 2 verse 8 to 11. Revelation, pahayag. Ito na po, mga kapatid. Sabi po dito, 8 to 11. Sabi natin isulat mo sa anghel ng iglesia sa Esmirna. Ito ang ipinasasabi niya na siyang sumulat at wakas ang namatay at muling nabuhay. Nalalaman ko ang mga pagsubok na dinaranas mo. Alam kong mahirap ka, ngunit ang totoo ay mayaman ka. Nalalaman ko rin ang mga paninirang puri sa iyo ng mga nagpapanggap na mga Hudyo. Ngunit ang totoo ay sila ay mga kampo ni Satanas. Huwag mong katakutan ang mga pag-uusig na malapit mo nang danasin. Tandaan mo, ipabibilang ko ng dyablo ang ilan sa inyo bilang isang pagsubok. Magtitiis kayo sa loob ng 10 araw at manatili kang matapat hanggang kamatayan. At ipagkakaloob sa iyo ang putong buhay. Kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa iglesia. Manalangin tayo, Panginoon, salamat po sa amin sa ibibigay mo po sa amin. Pagpalain mo ito, Panginoon, at lubin mo nang maunawaan po namin ito. At lahat, maunawaan po ng mga nandito ng aking mga kapatiran at higit sa lahat sa live stream mo, mga nanonood ngayon, at mag-replay nito, Panginoon. Ipuanaw po sa kanila sapagkat kung hindi mo ito paunawa sa kanila, sayang lang, Panginoon, ang kanilang pakikinig. Maraming salamat po at inaangkin na po namin ang tagumpay ng aming pakikinig ngayon. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Yung may visited ng mga kapatid, relax na kayo. Yan. Sa ating air condition na binyo. Diba? So, makikita mga kapatid, ang ating topic ngayon ay pamagatan po natin na The Unconquerable Church. Yung church na kung saan hindi natatalo. Diba? Alamin natin mga kapatid kung tayo natatalo na o tayo po ay nananalo. Wala pong pwedeng tumalo sa atin sa Panginoon. Makikita mga kapatid na si Jesus po ay sumulat dito sa Revelation na kung saan ito po ay sinulat din ni Juan sa kanyang hula na talagang ito'y pinasabi ng Panginoon dito sa mga taga Esmirna. Ito mga Esmirna ito, ang akala niyo napakahirap pero ang totoo napakayaman ng Esmirna. So ito mga kapatid, makikita mo na talagang alamin natin to na sulat nito dito sa mga sufferers. Letters for sufferers of all time. Diba? Jesus writes to a suffering church. Sumulat si Jesus doon sa mga akala nila, suffer sila. Ang akala kasi ng mga tao, mga kapatid, tayo nagsasuffering, pero totoo, napakayaman natin sa ating puso. Napakayaman natin mga kapatid, kapag tayo po ay nakikita ng mga tao na parang tayo na suffering, pag nasa Panginoon ka, ikaw ay mayaman na mayaman sa Panginoon. So sabi dito, the second of 7 letters. May 7 sulat ang Panginoong Isus dito sa Revelation. At ito po yung pangalawang sulat niya sa Esmirna. The shortest of 7 letters. Pinaka-short na sulat dito sa 7 sulat na isinulat ng Panginoon. So umpisa pa natin mga kapatid ang number 1. A church that was triumphant while troubled. A church that was triumphant while troubled. So babasahin pa natin yung verse 9. Ang sabi po sa verse 9, nalalaman ko ang mga pagsubok na dinaranas mo. Alam kong mahirap ka, ngunit ang totoo ay mayaman ka. Manalalaman ko rin ang mga paninirang puri sa iyo ng mga nagpapanggap ng mga Hudyo. Ngunit ang totoo ay sila ay mga kampo ni Satanas. Kita mga kapatid, ipinakikilala dito sa ating binasa na talagang itong mga naninirang ito, ito ay kampo ni Satanas. Huwag mo naman tawagin ba pag siniraan ka, kung ang sumira sa iyo, kapatiran mo lang,
huwag mo agad tawagin, Satanas ka. Huwag naman gano'n. Baka pagsubok lang talaga yun sa kanya. So I know that tribulation. Nakikita, alam ng Diyos yung tribulation, yung hindi naranas. Yung iyong problema, yung iyong mga pagsubok na naranasan ngayon. Jesus knows all about our troubles. Alam na alam ng Diyos ang trouble natin kapag tayo naglilingkod sa Kanya. Amen? Amen. Kayo ba ay mga busog na? Yan, mga busog na sila sa hangin. Okay, electric fan. So makikita mga kapatid na talagang alam na alam ng Diyos kung anong ang kalagayan mo ngayon. At alam na alam din ng Diyos kung anong kailangan mo ngayon. Alam na alam ng Diyos kung ano ang mangyayari sa darating na kaarawan mo o birthday mo o kung saang lugar o ikaw ba si Cecil, alam mo ba na ikaw darating yung araw? Di mo alam yon, pero alam ng Diyos yon. Bago ka palang pinanganak, alam mo na ngayong June 27, 23, ikaw ay darating, di ba? Ganun yung mga kapatid, nakalista na yan sa Panginoon na ngayong araw na ito, Sister Alma ay darating din, di ba? Ganun yun, mga kapatid. Nawala na si Alma. Masaan ka isa? Sabi po dito mga kapatid, we all experience trouble. Kapag ang isang Kristiyano at naglilingkod sa Panginoon, hindi nakakaranas ng trouble, hindi po siya matatawag na Kristiyano at hindi po siya matatawag na follower ng Panginoon. Bakit? Kasi lahat ng followers ng Panginoon, sila ay dumaranas ng mga pagsubok. At ang mga followers ng Panginoon, lalong-lalo pa mga disciple, ito ay pinapugutan ng ulo. Kita mo yung intro kanina sa praise and worship, binasa niya, si Juan Bautista ay pinugutan ng ulo. Pinugutan ng ulo yon. Si Peter, patiwarik na nilagari ang kanyang katawan, ay inumpisan dito sa may bandang singit, nilagari. Yan ang naranasan mga kapatid na mga followers ng Panginoong Isus. Walang pagkakaiba tayo po yung mga followers ng Panginoong Isus at hindi tayo makaranas ng mga nararanasan nila. Kaya ang sabi doon sa binasa natin, napakaliwanag doon talagang, meron talaga tayong pagsubok na mararanasan. Hindi pwede yun. Kaya kung maaari lang, kaya lahat tayo nangangaral ngayon, dahil yung pagsubok natin naranasan ngayon, ay alam na natin na narinig natin, di ba? Narinig natin yung salita ng Diyos. Alam na natin na pagdating ng pagsubok na yon ay mapagtatagumpay natin. Dahil bakit? Dahil sa Panginoong Isus. Di ba? So lahat, we all experience. Bakit naman pastor itong mga unbeliever, di naman nagsisimba? Bakit man ang saya-saya nila? Sila ay nasa sabugan pag araw ng linggo. Kung saan sila karating, nagnanakaw sila. Di ba? Kung ano ginagawa nila, nagbumurahan sila, mga marites sila. Bakit sila parang wala mga pagsubok? Di ba? Wala mga pagsubok. Bakit ang sasaya nila? Pero tayo mga naglingkod sa Panginoon, bakit dito na wala ng pagsubok? At tayo pa yung mga bibintangan nila, tayo yung mga Kristiyano, nagsisimba, pero madaldal, mga chismosa, mga marites, tayo bibintangan. Bakit? Kasi nga, kapag ang church totoo, ang church na pinupuntan mo ay totoo na talaga nga, ang sumusunod sa pinanakla, yan ay susundan ngayon ni Satanas. Lahat ng tukso, ipadadala ni Satanas yan. Lahat yan. Kapag ikaw na nanonood, at nagkaroon ng commitment sa Panginoon, naglingkod sa Panginoon, at nakakaintindi ka na ng salita ng Diyos, na ito pala, maganda pala yung pag-aralan natin tungkol sa pag-ibig. God's love. Yan. Naranasan mo na para bang tumatayo ng balahibo mo, at para bang nabibless ka na, at para bang excited ka na pag Sabado ng gabi, gusto mo na kagad hingiin sa Panginoon, Lord, ano ang isusuot ko? Gusto ko planchahin na yung susuot ko. Yun, maranasan mo na yung pagsubok doon. Maranasan mo na yung mga troubles mo. Bakit? Kasi ayaw ni Satanas na ikaw ay preparado para sa gawain ng Panginoon. Kapag preparado ka na sa gawain ng Panginoon, doon bubuntot si Satanas. Gagawa siya ng paraan. Talagang tutuksoin ka niya para hindi ka matuloy. Ganun siya mga kapatid, si Satanas. Pero kung ang church mo, pumunta ka doon dahil sa mga entertainment, magandang uniforme, yung mga sayawan, o yung mga artista, yung mga preacher. Yan, ito si Julian Santos. Wow, nandiyan siya ngayon. Wow. O nasaan na yung Panginoon? Di na nag-glory ang Panginoon. Nag-glory na yung artista. So, yung pag yan pinuntahan mo, hindi ka makakaroon sa pagsubok. Bakit ka susubdan ng pagsubok? Iba yung espiritu mo eh. Kasi pupunta ka doon dahil sa artista. Kaya di mapansin, may mga church na nag-iimbita ng mga artista na preacher. Di ba?
Binabatikos ko yun. Nag-iimbita sila ng mga ganun, bakit sila nag-iimbita ng mga ganun, mga preacher na ganun? Bakit? Kasi ang gusto nila, dumami yung quantity. Oh, hindi naman totoo, hindi naman yun ang nangyayari. Kasi pag quantity ang kailangan mo, unahin mo muna yung quality mo. Pag magandang quality mo, ang bahala ng Panginoon magpadala ng quantity. So, kailangan mong quality. Ang quality mo, hanggang ngayon, 8 carats ka pa rin. Hindi ka man lang makarating sa 18 carats. Diba? Yung ano mo, yung kumbaga sa gold. Pag nilagyan mo ng suka, sigurado, bubula-bula pa yan. Hallelujah. So, kita mga kapatid, na talagang sinabi ng Panginoon dito na talagang alam kong mahirap ka, ngunit ang totoo, mayaman ka. Di ba? Sino sinasabihan dito? Yung mga taga-Esmerna. Di ba? Sinasabihan niya dito dahil dumaranas daw ng mga pagsubok ito ng mga taga-Esmerna. So, maliwanag mga kapatid, trouble for Paul, ye shall have tribulation. Meron talaga tayong tribulation mga kapatid. Kaya nga, ang iba din pag nangaral ang iba na mga church, hindi na sinasabi tribulation Hindi na sila pinangangaral yung pagsubok. Bakit? Kasi matatakot yung membro Hindi na babalik yan. Ay, ganyan pala yan, yung mga born again na yan. Hindi pala nawawalang pagsubok dyan. Hindi na sa Biblia, basahin ang Biblia. John 16:33. Biblia natin. Kasi kailangan natin sumunod sa Biblia Hindi sa tao. Kasi kung susunod ka sa tao, anong mangyayari doon? Tao yun Sundin natin yung Biblia. John chapter 16, verse 33. Basahin natin ang kapatid. Sabi sa 33 ng 16, sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pagkipag-isa sa akin. Yan. So, meron kayong kapighatian dito sa sanlibutan. Jesus yung nagsabi ngunit, laksan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Di ba ang ganda mga kapatid? Pinaalala sa atin paano ngayon kung hindi mo alam itong salitang ito? Hindi mo naririnig. Di ba? Pagdating ng pagsubok, hindi mo alam na sinabi pala ni Jesus na pagtagumpay niya ito. Bakit pa tayo mag-aalala? Bakit ka mag-aalala ngayon sa kinakain mo? Bakit ka mag-aalala ngayon sa iyong mga mahal sa buhay? Bakit ka mag-aalala kung minimissionisitan yung pamilya mo? Huwag ka mag-alala. Pag minimissionisitan ang pamilya mo, dahil ang Diyos ay nasa kaayusan. God will make a way, mga kapatid. God will make a way. Kaya sinabi to ng Panginoon dito, mga kapatid, sa John chapter 6, verse 33, na talagang sinasabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan. Diba? Kaya sinabi niya dito, talagang nalalaman ko, ikaw ay mahirap, ngunit mayaman ka. Amen. Diba? Ganun mga kapatid. So, ang gusto ng Panginoon, kahit nasabihin mo na ikaw ay naghihirap, pero mayaman ka, yan gusto ng Panginoon, meron kayong kapighatian. Kaya pag ako nakakaroon ng pagsubok, sabi ko, Lord, andyan na naman siya. Sino makatutulong sa ito, Panginoon? Sino? Siyempre ikaw, Lord. Di ba? Si Lord makakatulong ito sa akin. Walang makapaghihiwalay kay Kristo sa ating pananampalataya. Asa na yung John chapter, yung Romans 8:37. Basahin natin. Dahil tuwang-tuwa dito ng mga miyembro pag binabasa ito Dahil wala daw talaga makakapaghiwalay. Romans chapter 8, verse 7. 35. 35. Tema, 35. Romans chapter 8, verse 35. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pamamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapigatian, ang pag-uusi, ang gutom, ang kahubaran, ang panganib, o ang tabak? Ayon sa nasusulat, alang-alang sa iyo, nanganganib kami mamatay sa buong maghapon. Binibilang kami ng mga tupang papatayin. Hindi. Ang lahat ng ito ay kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamagitan niya na nagmamahal sa atin. Meron ba makapaghiwalay? Wala. Meron? Wala. Meron. Kahit sa kamatayan. Ikaw. Ikaw na nanonood. Kaya mo umiwalay sa Diyos.
Di ba? Sabi ni Biblia, walang pwede makipaghiwalay. Pero ikaw, pag hindi mo nakayanan yung pagsubok, hihiwalay ka sigurado. Maraming Kristiyanong ganito eh. Walang makapaghiwalay. Lahat yan, kahit pa sinong magagaling na preacher, hindi makapaghiwalay sa akin sa gawain ng Panginoon o sa relasyon ko sa Diyos. Walang pwede paghiwalay. Kahit asawa mo, hindi makapaghiwalay sa iyo. Pero ikaw mismo ang hiwalay. Bakit? Kapag sinabi ng asawa mo, o sige, praise the Lord ka dyan. Sige, ikaw na lang. Ako pupunta doon sa sabungan. Pupuntahan ko si Kumare. O, di ba? Di ba isusunod ka na? Bakit? Kasi susundan mo eh. Magsisilos ka dahil si Kumare. Pinunta ng asawa mo. O, sino miwalay? Sino miwalay? Yung asawa mo miwalay, Jo? Hindi yung asawa mo. Ikaw ang miwalay. Sumama ka kay Kumare mo. O. Kaya huwag mo sabihin na sabi dito, walang makapag-iwalay sa akin sa pag-ibig ng Diyos. Di ba si Paul mismo nagsabi? No. Sabi, no, walang pwede makipag-iwalay. Pero sa ating sasaliksik mga kapatid, mayroong makapag-iwalay. Ikaw mismo. Ikaw na nanonood. Kung tinatamad ka pumunta ng church mo, sigurado ako, malapit ka nang miwalay. Bakit? Kasi magsamba lang, ayaw mo na pumunta eh. Umaasa ka na yun, si Pastor Arman, libre ito, walang bayad to eh. Dito na ako manonood kay Pastor Arman. Masaya siyang mag-preach, saka kalbo naman siya. Nagpapatawa siya, at hindi ako naantok, okay lang yon. Pero mayroon ka obligasyon sa church mo. Hindi sa akin, may obligasyon ka sa church mo. Doon ka pumunta sa church mo, then, makinig ka sa akin, parang part-time mo lang yon. Parang karagdagan na ng karunungan mo yon. Yun ang pakikinig mo sa akin. Pero kailangan mo pumunta doon sa sarili mong pastor. Para pagpalain ka, magpasakop ka sa sarili mong pastor. Hindi ka magpapasakop sa akin, hindi naman kita ang member eh. Kapag member ko, kailangan mo pasakop sa akin. Pero pag nagpasakop ka sa pastor mong sarili, ang blessing matindi mga kapatid. Grabe ang blessing kapag nagpasakop ka sa sarili mong pastor. Diba? Lalong-lalo na kapag nawawala ka, diba? Yung 99, iniiwanan ng pastor. Iniiwanan yun, hinahanap yung isa. Tapos, pagka lumabas yung isa na yun, pag lumabas yun, di ba, kinakalawit ng pastor yun, nasasaktan ka eh. Masakit kasi yun eh. Parang binwit yun eh. Ikaw, gaganunin ka niya, papasok ka ulit sa kulungan niya eh. Kasi ayaw ka niya palabasin eh. Masakit yun. Kaya kapag ikaw ay lumalabas, nasasaktan ka kasi kinakalapit ka ng pastor mo. Bakit naman pastor ako nung lumabas, di mo kinalabit? Pinag-pray naman kita, sabi ko, Lord, pagpalain mo si ganito. Lumabas na naman siya. Alam mo naman, Panginoon, dito sa aming binyo, ay ang laki-laki ng pintuan. Di ba? Kaya nga kapatid, ang blessing nasa Panginoon. Kaya huwag kang hiwalay sa Panginoon. Yung mga paggutom na yun, wala yun. Gutom na yun eh. Dami-dami nga natin pagkain ngayon, hindi na maintindihan kung saan na ilalagay mo. Yan, sa rep, puro-puno ng mga rep ngayon. Dami pagkain natin, dami soft drinks. Nag-pray ako kahapon, sabi ko, Lord, di ako nakabilan ng soft drinks. Abay, dumating 4 na soft drink na lalaki, mga jumbo. Grabe, sabi ko, Lord, talagang buhay ka talaga, Lord. Nag-pray ako na, Lord, wala daw ako nabiling soft drinks sa prutas. Kasi nagrabe ako, sumakit yung tuhod ko kahapon. Nag-pray ako kagabi, sabi ko, Lord, wala akong tatawagan, pero may hipuin ka sigurado. Dumating ba naman? May prutas pa. May prutas niya sa rep. Hindi ko na sinasabi yun, ha? Bakit mo pa sasabihin sa kanila, Sister Cecil, pupunta ka rito? Pwede mo bumili ka ng ng tawyo? Hindi ko na sasabihin yan. Mag-pray na. Pero importante yung tawyo, ha? Kailangan ko bumili talaga doon. Pero yung mga soft drinks, talo ng tubig yan eh. Wala yung, kaya ipipray ko na lang yung dahil ako mga member ko, mga bata pa kayo sa akin. Ako senior citizen na. Yung mga member ko, mga batang-bata pa. So kailangan talaga sila, kailangan na talaga may pangtulak sila. So Lord, magpadala ka pa ng mensahe ng anghel. Alam mo ng mga anghel na sila kanina pansin ko, may mga dala sila. Diba? Bakit? Kasi ang Diyos mga kapatid ang naghihipo sa iyan. So ano yung mga trouble na yung mga kapatid na ating naranasan? Physical trouble. Physical trouble, the early persecution, yung mga nangyayari sa mga apostol na kung saan pinagpapatay. Yan ang physical trouble, yung pinatay ni Paul na mga Kristiyano. Physical trouble ang tawag doon mga kapatid. Mayroong mga trouble pa dito. Ano pa ibang trouble dito mga kapatid? Emotional trouble. Yan, emotional trouble. Pag namatay na, saka iiyakan. Yan. Alam mo, bakit mo ako iniwan? Hindi ka dapat ko. Hindi mo naman ako naintay. Ilang taon na lang.
Ilang buwan na lang ako babakasyon. Hindi mo lang ako inantay. Ano ba? Yung kinakausap niya yung patay. Yan emotional trouble ang tawag yun, mga kapatid. Kinakausap ko yung patay, di naman nakakarinig na. Pagkatapos ngayon, after 1 year, sabi, happy birthday in heaven. Happy birthday. Sino mag-appreciate sa iyo doon? Hindi mo nyo. Di ba? Hindi mo nyo mag-appreciate. Mag-appreciate pa yung patay. Oh, di ba? Happy birthday in heaven. Di na yung kailangan kapatid kayo mga nanonood. Di na kailangan yun. Ngayon palang buhay, batiin nyo na siya. Amen. Hindi yung antayin ko na lang mamatay siya. Saka ako batiin. Iiyakan ko pa. Hallelujah. Emotional, mga kapatid. Suffering and death of loved ones. Di ba? Gugulat sila nung namatay nanay ko, gugulat sila, lagi ako nakangiti. Tapos nung ililibing na, sabi ng driver doon sa may kabaong sa likod, sige ka na dito. Iyakan na yung mga kapatid, mga kamag-anak, iyakan na. Ako lagi nakangiti. Tumugtog na yung, nakaw, maraming lungkot ng tugtog. Sabi ng pamangking kong sundalo, palitan mo naman ang tsa yan. Sabi ng pamangking, kasi pamangking ko nakikinig na sa akin ng mga live eh. Kaya, ayaw ng tugtog na ganun eh. Hindi nag-iyakan na yung mga tao dahil nasa kawaong na nga eh. Aalis na, pupunta na sa libingan eh. Iyakan na yung ako naman lagi nakangiti. Hindi nila alam na kaya ako nakangiti dahil masaya ako dahil yung nanay ko nakapagpahinga na. Nakapagpahinga nanay ko at pagdating doon sa langit, makikita kami ng nanay ko. At yung kamatayan sa mga naglilingkod sa Panginoon, kasiyahan ng Diyos. Amen. Alam niyo ba yon? Sabi ni Paul, mas gusto ko pang mamatay na para makita ko na ang Diyos. Pero ang kasiyahan ay ang namamatay na masama, malungkot ang Diyos diyan. Bakit siya malungkot? Kasi yung namatay na masama na tao, ito'y diretso sa impyerno. Kasi masama nga siya eh. Patay na siya. So malungkot ang Diyos doon dahil hindi niya nilika niya rin yun eh. Binigyan niya ng buhay yun. Ngayon nagpakasama, namatay, siyempre malungkot yung Diyos. Pero pag namatay ka na ikaw yung naglingkod sa Diyos, masayang masaya ang Diyos, kapatid. Bakit? Kasi makakapiling mo ang Diyos sa langit. Di ba? Sinong gusto mamatay? Huwag mo rin itaas ang kamay. Baka mapaya ka. Sinong gusto pumunta sa langit? Taas ang kamay mga kapatid. Taas ang kamay, pupunta sa langit eh. Sino mauna? Wala nang tumaas. Di ba? Pero alam mga kapatid, kapag tayo naglilingkod sa Panginoon, hindi tayo matatakot. Kasi ang takot mga kapatid ay sumpa. Huwag kayong matakot dahil ang Diyos ay kontrol sa ating buhay. Jesus presents Himself as the one they need and trouble. Ano yun? The first and the last are future secure in Him. Ano yun mga kapatid? The first and the last are future secure in Him. Sinisecure ng Diyos yung ating future. Kaya mga naglingkod sa Panginoon, talagang may magandang kinabukasan. Pero kung humiwalay ka, mawawala yung magandang kinabukasan. Kasi mawalay ka na eh. Diba? Kaya kayo, ingat kayo ha, mga kapatid, kayong mga nanonood, ingat kayo sa mga tinatawag na usas. Yan. One safe. One safe. Always safe. One safe, one slave. Ano ba yun? Always safe. Yon. Ang ibig sabihin, pag tinanggap mo si Kristo, ligtas ka na kahit bumalik ka sa kasalanan. Nawawala na yung mabubuting gawa. Iyon ang problema doon mga kapatid. Itong mga aral na ito na kumakalat ngayon. Ito rin yung nagsalita na talagang bawal, hindi na kailangan magbigay sa Panginoon ng pera. Galit na galit tuma ito kapag nagbigay, ang mga miyembro nagbigay sa Panginoon. Ngayon, sige nga, usgahan nyo kami ngayon. Tingnan yung video namin. Paano kayo makapunta sa air condition kung hindi kami magbibigay ng pera? Sige nga. Kayong mga usas, kayong mga grace na, full grace. Ang tunay na full grace, gumagawa ng mabuti. Bakit? Kasi mabuti, iyon yung bunga ng grace sa Panginoon. Kasi kung ikaw ay iaasa lang ligtas na ako, kasi sabi ng Panginoon, walang dapat magmalaki. Walang ipagmalaki ang mga gawa. Bakit? Kasi hindi ka dumiritso sa pagbabasa mo. Kaya mga kapatid, ang totoong naglilingkod sa Panginoon, gumagawa ng pinagagawa ng Diyos.
sigurado ang kaligtasan mo doon. Pero pagka ikaw ay umaasa lang doon sa sa grace na sinasabi mo, ligtas na ako, kahit pa mag-disco pa ako, ligtas na ako. Bahala ka dyan. Basta ako hindi naniniwala dyan. Na ang sigurado ako, kapag ikaw ay naglingkod sa Panginoon, gawin mo yung pinagagawa ng Diyos. If you love me, do my commandments. Diba? Kung mahal mo ang Panginoon, gawin mo yung kanyang mga pinagagawa. Iyan mga kapatid ang sinasabi. So, the one who was dead and is alive, crucified and risen. Yung mga namamatay, babalik pa rin, bububuhay. Bakit? Kasi lingkod siya ng Diyos. Number 2, a church that was rich while poor. A church that was rich while poor. Ito pa rin yung supporting verse niyan, verse 9. Yung verse 9 pa rin mga kapatid. Yung supporting verse niya. Ulitin natin babasahin yung verse 9 ng chapter 2. Di ba? Sabi dito, nalalaman ko ang mga pagsubok na dinaranas mo. Alam kong mahirap ka, ngunit ang totoo'y mayaman ka. Nalalaman ko rin ang mga paninirang puri sa iyo ng mga nagpapanggap ng mga Hudyo. Ngunit ang totoo'y sila'y mga kampo ni Satanas. Talagang hindi ka titigilan ng paninira. Hanggang ngayon mga kapatid, alam niyo ako, hindi ako tinitigilan ng paninira. Daming naninira sa akin. Hindi mo intindihan kung naiinggit, kung nakagagalit eh. Hindi naman din nakikita yung kung nasa hotel ang binyo ng church ko o mayaman ako. Wala naman akong sinasakyan na kotse. Ba't galit yan sa akin? Ingit na ingit. Hindi ba't yan mo naiinggit sila eh? Ano masakit pa dyan, mga kapwa-pastor mo pa eh. Nagagalit sila. Nangangarap ka ng katotohanan eh. Sasabihin pa sa akin, ipangaral ko daw, wag yung mga impyerno, wag yung mga pinangaral ko, puro offering, puro pagbibigay, puro impyerno. Dapat ipangaral ko, yung paano yumaman yung tao. Ayun naman pala eh. Gusto mo pala yumaman, iba ayaw mo tanggapin yung aral ng tungkol sa pagbibigay. Ayun lang kaliliban sa Biblia. It's better to give than to receive. Kaya sinasalot itong mga lingkod na ito ng Diyos na nagagalit sa akin. Sinasalot sila. Bakit di sila sasalutin? Ay galit sila doon sa aral na yun eh. Natlagi kong sinisigaw. At ngayon nga hindi ko na sinisigaw ay nagsigaw naman ako ng impyerno noong nakaraan. Galit na naman sila. Matatakot daw yung mga membro. Dapat encourage ko lang daw yung mga membro. Encourage ko. Alam mo, Sister Marie, pasok ka Sister Marie. Alam mo, malapit na dumating ang Panginoon. Hallelujah! Kaya punta ka lang dito. Sige, pasok ka dito, pasok kayo. Yan ang gusto nilang aral. Yung parang tatapik-tapikin mo. Hindi mo sila sasaktan. Yan. Ayaw nilang punain yung kasalanan. Yan ang gusto nila. Ayaw nilang punain ang kasalanan. Pagka yan ang gusto mo, na ayaw mo punain ang kasalanan mo, sigurado ako, hindi ka tumitigil sa kasalanan. Bakit? Kasi ang taong hindi tumitigil sa kasalanan, galit yan sa nangangaral ng kasalanan. Huwag na ipangaral yung sin. Paano hindi ipangaral yung sin? Pinapasabi ka ng Panginoon eh. Sabihin mo yan sa tao yan. Tao, sabi kay Ezekiel. Tao, pag hindi mo sinabi, mananagot ka sa akin. Ngunit kung sinabi mo at di sa sumunod, wala ka ng pananagutan. Ezekiel chapter 2. Iyan mga kapatid, ang sinabi ng Panginoon. Sinabi pang tao, sabihin mo yan. Kaya ikaw, kung meron kang kapatid, meron kang kaibigan, close friend, nakikita mo ngayon, babae, nakikipagrelasyon sa kapwa babae, sabihan mo siya, uy, sister, masama yung ginagawa mo. Bawal yan. Gusto mo, ipa-counseling kita sa pastor ko. Bawal yan. Nasabihan mo na, tapos na, di ba? Bawal yan. Tapos na. Ngayon, nagpatuloy siya ngayon, sabi kipagrelasyon pa rin doon sa kapwa niyang kasarian. Sige na patuloy. Wala ka nang sasagutin doon sa Panginoon. Hindi ka, pag namatay yun, hindi ka na pagkagalitan ng Panginoon, ay hindi ka mananagot sa Panginoon. Bakit? Kasi sabi mo sa Kanya. Amen! Kaya ako wala na akong pananagutan sa Panginoon pagdating sa langit eh. Sabihin ng Panginoon, hindi mo pinangaral yung, impyerno. Tingnan mo tuloy, dami napunta sa impyerno. Anong? Lord, ikaw mismo na karinig nila. Lagi ko sinisigaw yung impyerno eh. Lagi ko pinangaral na talagang, pag hindi ka nagbago, talagang sa impyerno ka mapupunta. Yun lagi sinisigaw ko eh. Tapos sabihin sa akin ng Panginoon, hindi mo pinangaral ang impyerno. Kaya ipangaral mo talaga mga kapatid yung mga dangerous na buhay, ang delikado. Kaya sabi dito mga kapatid,
I know that poverty. Alam ko ang iyong kahirapan. Alam ko naranasan mo. Alam na alam ng Diyos yung naranasan natin, mga kapatid. This group was poor as a church. Itong grupo na ito ay kahirapan nandito mga kapatid sa church na ito. Oh, sabi dito sa Smyrna na ito, naghihirap. Parang tayo rin itong Smyrna eh. Tayo rin eh. Ano sabi mga kapatid dito sa Smyrna? Parang tayo rin to eh. No great temples. Walang magandang templo. Plus carpets. O, ang carpet natin, dadalawa lang, magkaibang kulay pa. Tinatapak-tapakan pa natin yan. O, di ba? O, tall steeples. In the eyes of God, they were rich. O, kita mo? Sa mata ng Diyos, tayo ay mayaman. Di ba? Mayaman tayo sa mata ng Diyos. Kaya ang importante kay sa Diyos, yung puso. Yung pusong pagyamanin natin. Yan ang importante sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah. The people were poor as individuals. Barely enough to survive. Through faith, they had eternal riches. Consider our opportunities for lasting riches. Basahin natin mga kapatid sa 2 Corinthians 8:9, rich in our position in Christ. 2 Corinthians 8:9. Saan natin? Chapter 8, verse 9 na 2 Corinthians. Sabi po dito, alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Panginoong Jesucristo, na bagamat mayaman ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. Anong sinabi ni Paul, mga kapatid? Ang sinabi ni Paul dito sa 2 Corinthians 8:9, sabi niya, alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Panginoong Jesucristo, na bagamat mayaman ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. Di ba? Nag-alay siya ng buhay, nagpabugbog siya, nagpatorture siya, para lang sa atin na yumaman din tayo. Kaya kapag tinanggap mo si Kristo, mayaman ka na. Yayaman ka na. Hindi pinag-uusapan dito yung financial. Pero ang financial, kasama dito mga kapatid sa ating pinag-uusapan. Kasi oras na ikaw nasa Panginoon, hindi ka mahihirapan sa financial status mo. Diba? Kasi rich in our position in Christ eh. Pag mayaman ka sa puso ng Panginoon, mayaman ka na rin doon sa pangangailangan mo. Diba? Rich in works for Christ. 1 Timothy 6:18. Basahin natin. 1 Timothy chapter 6, verse 18. Ano sabi ito sa 18? Turuan mo silang gumawa ng mabuti. Magpakayaman sa mabubuting gawa. Nawala na naman dito yung osas. Maging bukas ang palad at matulungin sa kapwa. Di ba? Anong sabi ni Paul kay Timoteo? Turuan mo. Kaya nahihilo yung mga pastor na iba eh. Sabi niya doon sa Ephesians 2:8-9, wag daw maliligtas ang tao sa mabubuting gawa. Ay pagkatapos dito, turuan daw na gumawa ng mabuti. O di man nahilo na naman yung mga pastor at yung mga nangangaral. Pero kung tignan mga kapatid, kapag nasa yung banal na espiritu, napakaliwanag dito eh. Kasi kung babasahin mo yung Ephesians 2:8-9, didiretso ka sa 10, nandoon yung mabubuting gawa. Pagdating dito naman kay Timoteo, siya mismo nagsabi. Anong sabi sa 17? Sabihin mo sa mayayaman na huwag magmataas. Huwag silang umasa sa kayamanan na di mananatili, kundi sa Diyos na masaganang nagkakaloob sa lahat ng bagay at ating ikasisiya. Verse 18, turuan mo silang gumawa ng mabuti, magpakayaman sa mabubuting gawa, maging bukas ang palad at matulungin sa kapwa. Di ba? Napakaliwanag ng sinabi ni Paul na turuan. Pagkatapos sasabihin mo hindi mo na kailangan ng mabuti. Hindi mo na kailangan ng mabuting gawa. Kaya nahihilo pati tuloy yung pinsan kong isa eh. Kuya, sabi niya, Kuya, di ba, hindi naman natin kailangan ng mabubuting gawa. Sabi ng pinsan ko, sabi ko, di pa sinularag ko sa kanya. Sabi ko, hindi po pwedeng hindi kailangan ng mabubuting gawa. Kasi sinabi ng Biblia yun. Nang mabubuting gawa, iyan na magdadala sa atin sa langit. Dahil pag oras na hindi ka gumawa ng mabuti,
ang ginawa mong masama, hihiwalay ka sa Diyos. Bakit? Kasi ayaw ng Diyos ng masama. O, di ba? Saan yun nakalagay yung grieve the Holy Spirit? Di ba? Iwanan ka ng Holy Spirit kapag ginrieve mo siya. O yung sabi, pag gumawa ka ng masama, iwanan ka ng Holy Spirit. So, namiwalay ka na sa Diyos. So, paano ka ngayon maliligtas ngayon kung ikaw ay hiwalay sa Diyos? Diyos lang naman ang magdadala sa atin sa langit eh. Iwalay ka siyempre. Hindi ka talaga kukunin ng Panginoon. Kasi ang gusto ng Panginoon, sa mabubuting gawa. Gumawa ka ng mabuti. Para ikaw ay maligtas. Hindi yung sabihin mo na, di na kailangan yung mabuti. Sinabi naman ng Ephesians 2:8-9 eh. Numiritso ka sa verse 10. Di ba? Binasa mo lang Ephesians 2:8-9 Pambira ang damot-damot mo eh. Verse 10 ayaw pa numiritso eh. At sabi sa verse 10 magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti na ang ginagawa pa nung sinauna pa. Sabi naman ng isang nag-comment doon sa Born Again na ano yun? Born Again na page, sabi na. Ano na yun? Yung verse 10. Close na yun eh. Tapos na doon sa verse 10. Paano naging close ang verse 10? May verse 11 pa nga eh. Hindi na sumagot. Di ba? Ganun mga kapatid, kapag ang Holy Spirit wala sa'yo, sigurado ako, ang gagawin mo lang magyabang. Magyabang, magmataas. Huwag ka makipag-away kasi, makipag-debate. Kapag nakipag-discussion ka sa Bible, huwag ka makipag-away. Huwag ka makipag-debate. Mag-usap lang kayo na parang magkapatid. Sigurado ako sasamahan kayo ng Holy Spirit at magkakaintindihan kayo. Pero kung nag-uusap kayo tapos galit ka, tapos nagmamalaki ka, kailangan ko manalo dito. Dahil nasa comment section ito eh. Marami makakikita. Sasabihin na sa akin ng mga kita, ang galing-galing ng pastor na ito dahil nasa comment section. Pero tirahin mo yun sa messenger. O, di ba? Tanggal ang buhok noon. Bakit? Kasi ang mayabang mga kapatid, hindi uubra talaga doon sa totoong nagangaral ng salita ng Diyos. Kapag pinagyabang mo ang salita ng Diyos, ukunin siya ng Diyos yun, aalisin sa iyo ng Panginoon. Hallelujah. Yan ang gusto ng Panginoon. Kailangan be humble. Hindi be hambog. Be hambog, walang pagpapala yun. Be humble mga kapatid. Amen. Rich when sharing the reproach of Christ. Rich when sharing the reproach of Christ. Hebrew 11:26. Yan, lapit tayo magtapos. Hebrew 11:26. Chapter 11. Verse 26. Sabi po dito mga kapatid, sa 26. Itinuring niyang higit sa mahalaga ang pagbabata ng kadustaan dahil sa Mesiyas kaysa mga kayamanan ng Ehipto sapagkat nakapako ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa ilaharap. Ito po si Moses mga kapatid, rich when sharing the reproach of Christ. Ito po si Moses mga kapatid, mas pinili niya pa na maging alipin kaysa sumunod doon sa hari, kay Paraon. Kaya sinabi niya dito sa Hebrew 11:26 na itinuring niyang higit na mahalaga ang pagbabata ng kadustaan. Yung paghihirap ba? Sabi niya dito, dahil sa Mesiyas, kaysa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat nakapako ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa inaharap. Ito dapat mga kapatid ng ating pangarap. Ipako natin yung ating paningin doon sa mga darating. Wow! Grabe. Nakagraduate na yung anak ko ng nursing. O, nakapako na yun sa isip mo. Nursing na yung anak mo. Maghintay ka na lang ng kanyang tagumpay. O, di ba? Inipako mo dapat sa isip mo. Nagparal ka ng anak mo. Na-advance na yung isip mo. Huwag mo isipin lagi, baka mag-asawa itong anak ko. Baka itanan. Baka nakalimutan ako nito. Dahil ako'y OFW na hindi man lang naranasan yung yakap ko. Baka, puro baka. Tagpalitan mo ng kambing. O, di ba? Puro ka baka eh, di ba? Pag ganyan ang ugali mo, puro baka. Dahil OFW ka, tatanda ka, wala ka man lang na nag-iisip kay baka pabayaan ka ng mga mahal mo sa buhay. Ayan, puro baka ang baka mo talaga. Pero pag nasa Panginoon ka kapatid, wala kang dapat alalahanin. Ito ang pananaw na ginawa ni Moses mga kapatid. Ginawa ni Moses. Itinuring higit mahalaga ang pagbabata
Mahalaga sa kanya yung suffering eh. Naalala mo, si Moses kinuha ng anak ni Paraon. Di ba prinsipe dapat siya eh. Kinuha siya ng prinsesa. Anong ginawa ni Moses? Tumakas siya. Ayaw niya. Mas gusto pa ni Moses na maghirap o doon kumampi sa mga kababayan niya. Bakit? Di alam ni Moses yun. Pero bakit nangyari yun? Dahil meron siyang spirit of Israelites. Kaya alam niya, mga kapatid ko ito, kadugo ko ito bakit ako magkinitig kahit anong yaman. Tingnan naman siya mga kapatid, kapag ikaw ay nasa Panginoon, hindi mo kailangan yung napakalaking material eh. Malaga meron ka lang eh. Bakit? Kasi kailangan makontento. Bakit maraming tao nag-suffering? Bakit? Bakit maraming suffering ng tao? Kasi liwanag sa Hebrew 13:5 eh. Ang sinabi doon na, hindi kita pahabayaan, niiwanan man. Di ba? Hindi ka naman pahabayaan ng Panginoon, niiwanan mo eh. Kaso lang, ang nagiging problema, tayo eh. Gusto natin yumaman. Kaya sinabi doon sa A, na huwag ka magbukang salapi. O, di ba? So, ang tao, pag nagbukang salapi, sigurado ako, doon na yun sa kayamanan. So, sinabi ng Diyos na, hindi kita iiwan, pabayaan man. Ibig sabihin, walang kakuntintuhan yung tao. Walang kakuntintuhan. Di ba? Di ba? Sarap-sarap ng buhay mo nung mag-apply ka sa Sabi mo doon sa TESDA, sabi mo doon sa POA, maglilingkod ako sa amo ko ng tapat. Sigurado yon. Ang sweldo niya lang ang aking palalaguin. Pagdating dito sa Hong Kong, kung saan ka nakarating na part-time, maghahanap ka ng part-time. Meron ba dyan part-time? Nahuli ka ngayon, napusasan ka na, umuwi ang spiritual. Di ba, iyak ka na, iyak. Grabe, iyak. Bakit? Nahuli yung part-time, nahuli ka eh. May pusas ka na eh. O, di ba? O, sino sisisihin mo ngayon? Yung POA? Hindi. Bakit? Kasi siniseminar nga tayo, kaya nga tayo ng seminar eh. O, mag-ingat kayo ha. Kailangan pagdating sa Hong Kong, isa lang ang trabaho, ang employer mo lang. O, di ba? Sumunod tayo. Pag sumunod tayo, para rin tayo nakasunod sa Diyos. Ay, paano mo ka masabi? I love you, Lord. I obey you, Lord. Paano mo masisigaw yung mga kapatid? Yung employer mo, nakikita mo, hindi mo nasusunod eh. Employer mo yun, amo mo yun, yun ang Diyos mo sa lupa. May Diyos tayo sa lupa, yung amo natin. Kung nasusunod mo yung amo mo, sigurado kung makasunod ka sa Diyos. O, di ba? Eh, huwag kayo masasaktan mga kapatid, sinasabi ko, ito'y totoo lamang. Ito tamang aral. Sigurado ako, kakampi ko ang Diyos dito. Oh, pero kung ang aral mo sige, part-time ka lang, para maraming pera, para naman yung 10%, ibigay mo sa pastor. Para yung pastor naman makapuna sa air condition na binyo at makapunta na sa Macau. May pag-trip na doon sa madalaman lang sa Thailand yung mga member niya, may sama niya doon. O, gastusin yun, sige, part-time. Ayun na ngayon, yun ang pa-part-time, kulubot na yung mukha niya. Labas-labas na yung mga ugat ng kamay. O, diba? Wala rin. Naubos na. Yung kanyang mga pasaporte, mga papilis niya, nabaon na sa utang, nagpa-part-time, pwede pa nakabayad. Di ba? Ganun mga kapatid. Hindi tayo makakabayad mga kapatid. Naranasan ko yan mga kapatid. Tandaan yan. 32 years na ako sa Hong Kong. Naranasan ko yung walang tigil sa pangungutang. Pero may bunga naman. Nakapatapos ako ng seaman, nakapatapos ako ng aeronautics, matitinding kurso yun mga kapatid. Hindi nga lang nila ng trabaho yung kanilang mga kurso. At ngayon naman, may bunso pa ako na nag-aaral naman ng talagang kinaiingitan din. Huwag kayo maingit kasi. Magpaaral din kayo ng ganun kung gusto nyo. Ayaw nyo magmalinis sa ngipin nyo. Di ba? Galit pa kayo, paral lang ako ng ganun kahit na wala akong pera, kahit na ubus ang sweldo ko, paral ako para lang maging malinis yung ngipin. Ba? Kaya maraming mga Kristiyano na tagal-tagal na dito sa abroad. Hanggang ngayon nangungupa pa rin ng bahay. 30 years, 20 years ka na nangungupa ka pa rin ng bahay sa Maynila. Ba't ka pa nag-OFW? Di ba? Ang OFW, Overseas Filipino Workers. Pag sinabing OFW, sikat. Sikat yun. OFW. Sikat yun. Wag naman ganun eh. Inabot ka na ng 20 years, inabot ka ng senior citizen, nakalbo ka na, pumuti ng uwak sa iyo. Hindi ka pa rin nakapagpatayo ng kahit manang maliit na kubo. Puti na ang uwak. Hanggang ngayon, nangungupahan ka pa rin. May puti na. Di ba nakakaya sa Panginoon yun? Tapos sisigaw ka, Jehovah Jireh, my provider, you are more than enough for me. You are more than enough. Jehovah Rapha, you are my healer. May sakit ka pa.
Oh. Di ba, uwi ka may sakit ka pa, tapos iyak-iyak ka pagdating doon, o iniwanan ka tuloy ng mga kamag-anak mo. Bakit? Kasi hindi mo inuna si Lord. Pag inuna mo si Lord, susunod sa iyo ang house in lot. Naniniwala ka ba? Naniniwala ka? Susunod sa yung house in lot. Proof ko yung mga kapatid eh. Hindi ko po nga kilalang Panginoon noon, sinundan agad ako ng house in lot. Yun nga lang, inutang ko yun. Bakit? Kasi hindi ko naman kilalang Panginoon eh. Nagpatay ako ng bahay, inutang ko. O, pero bayaran ko naman. Yung pagpatay ko ng bahay. Yan mga kapatid, huwag kang siksik sa binan mo. At huwag kang mag-aasawa kung ikaw ay titira sa binan mo dahil tiyak na trouble yon. Napalaking trouble yon. Kaya kung mag-asawa ka, umiwalay ka na muna sa magulang mo, then, sabi ko nga noong Miyerkules, yung kalapati pag naliligaw, kumukuha ng mga gugon at damo at gumagawa muna siya ng pugad. Then, pupunta naman doon sa babaeng kalapati. At papasyal sila doon sa kanyang pugad. Pero hindi sila nagsisiping. Magpapakasal muna sila. Oh. Then, mga kapatid. Hallelujah. Eh, kayo masasaktan mga kapatid sa titong turo ko dahil ito ay galing sa banal na Espiritu. Okay. Hallelujah. Mga kapatid. Rich in faith. James 2:5. James 2:5. Santiago chapter 2, verse 5. Ang sabi dito mga kapatid, tingnan ninyo, mga kapatid, kung minamahal. Hinirang ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. Oh, di ba? Ang ganda mga kapatid. Ang sinabi ni Santiago. Oh, di ba? Tingnan ninyo mga kapatid, kung minamahal. Hinirang ng Diyos ang mga dukha. Ikaw ba ay dukha? Oh, tayo mga duka, bakit? Sabi nga ng iba mga lang kayo, mga taga-kuskus ng kubita. Ay ano ngayon? Mayaman naman kami sa Diyos. Oh, di ba? Kaya taga-kuskus kami ng kubita, kahit lang kubita pa ipakuskus mo sa amin. Minsan nga, dinudurtod ko pa nga yung napupulot kong kubita Oh, di ba? Oh, ganun mga kapatid. Sabi dito, hinirang ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. Di ba? Kaya ang sarap mga kapatid ng pangako ng Diyos. Ikaw na nanonood, sige na, mag-active ka na sa gawain ng Panginoon. Tiyak, sigurado ako, yung inaasam-asam mong business, sasagutin ng Diyos yan. Hallelujah. Last, number 3, last na. Kakain na tayo, last. Maaga nga tayo nakatapos ngayon. A church that was faithful while suffering. A church that was faithful while suffering. Verse 10 ng text natin. Sa verse 10. Ano sabi sa verse 10? Huwag mong katakutan ang mga pag-uusig na malapit mo nang danasin. Tandaan mo, ipabibilang ko ng diablo ang ilan sa inyo bilang isang pagsubok. Tingnan mo ang katabi mo. Tanungin mo, sino kayo mabibilang ko sa atin? No one. Ito, sino kayo maunang mabilang ko sa atin? Huwag kayo mag-alala. Dadalawin ko kayo. Ikaw na. Kala nyo Sister Cecil nga natatakot yung demonyo sa amin di ba? Sabi ko, Cecil, dadalawin namin siya. Nagpipray pa lang ako pag-click ng telepono, ano sabi ng telepono? Huwag na pupunta si pastor dito sa ospital. Lalabas na kami, di ba? Natakot yung demonyo Bakit? Sigurado ko kasama ko yung mga worshiper doon sa ospital. Ay, sigurado pati yung mga nakalagay doon sa ibang mga kama. Sigurado ako, papatungan ko ng kamay yon at tiyak na magtatakbuhan yung mga yun. Bakit? Kasama ko yung mga ambulansya Sino ang ambulansya? Mga worship team ko. Mga ambulansya yung pakakantahin ko sila Di ba? Mahal na mahal kita, Panginoon. Di ba? Pag kumanta na yun, siguro matakbuhan ng mga inchik doon. Di ba? Ganun yung mga kapatid. Ang sabi ng Diyos ko ng mga ospital ako, walang dumalaw sa'yo, pero nalalaman ko mayaman ka. Di ba? Walang dumalaw sa akin, pero alam ko mayaman ka. Bakit? Kasi yung puso ko, sa puso ang nakatingin ng Diyos Hindi doon sa sa paglabas. Kaya pag sabi ko, Lord, ngayon pa lang sa aming pagpunta, Sister Cecil, pagalingin mo po siya. Amen! Pagalingin mo po siya. Parang yung experience ko nung isang araw, di ba? Yung kapitan.
Hindi na, sabi ng kapitan sabi ng katulong, patay na! Patay na si Cecil. Ay, hindi ba, Cecil yung anak niya, patay na. Patay na. Wag na po, sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala, buhay siya. O, di ba? Matutulog lang. Kaya akala nyo siguro, hindi nag-work ang Panginoon sa ating mga panalangin. Nag-work ang Panginoon. Bakit? Hindi tayo naguguluhan eh. Hindi tayo naguguluhan. Kapag naguguluhan ka, sigurado ako, may problema, aral mo. Umuwi ka na. Buhay May problema yan. Hallelujah. So, faithful while suffering. Maging faithful pa rin tayo kahit suffering tayo, kahit naghihirap tayo, maging faithful tayo kahit na inaaway tayo ng asawa natin, kahit na binablock tayo ng ating mga mahal sa buhay, faithful pa rin tayo. Black. Diba? Black. Nilagay na mga black. Huwag magsud ng spaghetti. Nakaway. Diretso! Diretso sa Panginoon. Faithful. Alam mo bakit? Magugulat ka na lang. Magugulat ka na lang eh. Magugulat ka lang may gagawin ng Panginoon sa'yo. Amen. Faithful. Sabi daw, a church that was faithful while suffering. Nagsasuffer yung church na yun, pero faithful pa rin. Amen. Diba? Bakit ako? Iniwanan na ako na yung membro ko. Natira sa akin, isa na lang. Oh, Sister Emily na lang, tumatawag sa telepono. Ano? Magpatuloy ka, ano ka lang, mag-live ka na lang, tapos ako kakanta. kakanta doon sa bahay niya. Tapos nirinig yung signal lang. O, di ba? Oo, ngayon, unti-unti. Unti-unti nagdadatingan yung mga ibang sister Marin na dyan na rin. Mag-ano ako, magtambol. O sige, meron dyan isang drum na lang. Isang yung ganun drum. Ngayon, nung napansin ko na marunong Sister Marie pumalo ng isang drum lang, yung parang nagpaparada. Napansin ko na marunong, parang nag-reveal sa akin ng Panginoon, Lord, may pira naman tayo eh. May pira naman ng church. Bakit di tayo bumili ng drum? Kung bumili kami ng drum, bumili na kami ng drum. Tapos ngayon, unti-unti na nag-anong Panginoon. Naghihipo na makasama namin. Kaya mahirap talaga hawakan ng mga mga kapatid. Pag pastor ka, makamembro ka ng 20, sigurado ako, hindi lang kalbo abutin mo. Hindi lang kalbo. Eh, pansin mga maraming church na yan eh. Naalala mo yung pastor na winawantin ngayon, di ba? Di ba? Anong naabutan niya? Suffering dahil sa sobrang daming membro, daming membro, daming pera. Di ba? Sabi ni David, Lord, wag mo akong pagyamanin, baka makalimutan kita. Pero wag mo rin akong paghirapin, baka makalimutan kita. Yun ang prayer ni David eh. Kaya ng prayer, sabi ko, Lord, tama na ito. Tama na itong pagkain namin. Yung lamisa na ito, okay na ito. Yung mga gumagalaw-galaw, pati mga cellphone, gumagalaw-galaw. Amen. Di ba? Kahit napapansin ko na nakasimangot yung mga dumating dito, alam ko na naintindihan ko yon. Bakit nakasimangot? Siyempre, mamamasahe, ang layo. Mahal na pamasahe. Maglalakad pa. So, sinong nagkakaroon ng burden? Siyempre, yung kalbo. Kalbo eh. Nakakalbo dahil siyempre, pagdating dito, nakabungis sila. Kaya anong sasabihin ko? Magkape ka na doon. Kahit mainit, magkape pa ng alok ko sa kanila. Bakit? Kasi pagod sila eh. Pagod. Ngayon, Ice coffee na lang, dear. pagdating dito, sinabon mo sila. Pambira ka naman. Alam mo nang ang gawain, alas 11. Alas 12 ang gawain, darating ka, alauna. Pagalitan mo siya. Pinasasabon na nga ng employeran mo. Lalo na isang Sabado, pinasasabon ng employer. Paglinggo, sabunin mo pa. Di ba? Paglinggo, patawanin mo na sila. Lutuan mo sila ng munggo. Lutuan mo sila ng adobo. Hindi ako magluluto, kayo magluto. Di ba? Yung mga kapatid, faithful while suffering. Fear none of those things which thou shalt suffer. All believers suffer to some degree. Basahin nga natin ito, 2 Timothy. Last verse na ito mga kapatid. 2 Timothy 3:12. Basahin natin. Chapter 3 verse 12 ng 2 Timothy. At lahat ng may nais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo ay daranas ng pag-uusig. Naku, dapat di ko na binasa. Dapat di ko na binasa. Matakot naman itong mga membro ko. Pero hindi matatakot yung mga membro ko. Alam niyo bakit? Kami nga nanonood. Hindi sila matatakot. Bakit? Kasi lagi silang tinuturuan ng tawang turo. Kaya sabi dito, ang lahat ng may nais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo ay daranas ng pag-uusig.
Grabe mga kapatid, galit na naman dito yung mga mga usas. Bakit mo naman isinigaw yan? Hindi naman takot na naman yung mga miro. Alam mo nang hirap-hirap na kasi sa trabaho nila, tapos nakutin mo pa. Hindi ganun mga kapatid. Tama lang na ituro mo yung tama. Pero, kahit mag-suffer ka, madumanas ka ng pag-uusig, magaan lang naman pagtagumpay mo yun. Bakit? Kasi we are more than conqueror. Mananagumpay tayo. Wag ka lang hiwalay sa Panginoon. We are more than conqueror. Consider the sufferings of the early church. All the apostles, except John, were martyred. Minartyr pala sila mga kapatid. Intense suffering by many believers. Si Polycarp burned at the stake. Sinunog siya. Si Ignatius, cast of the lions. Pinakain sa leon. Some tortured to death by dogs. Tinorture ng mga aso. Some crucified, waxed or burned. Be faithful to death, mga kapatid. Not until ridiculed. Not until tired or discouraged. Ito yung rewards. Tapos na tayo. Rewards for overcomers. A crown of life. Ayun niyo ba yun? A crown of life. Not to be hurt by the second death. Serving Christ brings true rewards. Hindi ka nadaranas ng second death. Iyon yung reward mga kapatid ng mga sumusunod sa Panginoon. Kaya ngayon, overtime tayo ngayon sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Ayaw natin dumanas ng ng kamatayan eh. Bakit? Kasi pagmahal ka ng Panginoon, hindi ka paranasin ng hirap na sobrang hirap. Ang tribulation na